have other friends na gusto ding makarinig ng salita ng Panginoon, you can share the link po para invite natin sila at magkaroon tayo ng chance na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. At also, kung meron din kayong mga speaker sa bahay ninyo, again, lagi natin pinapaalalahanan na ilakas natin po para marinig po ng ating mga kapitbahay, marinig po ng ating mga kapamilya at kapuso, kapatid, at kung sino man po. At lahat-lahat po na magkakaroon ng, mabibigyan ng chance na makapakinig ng salita ng Panginoon kung magkaroon ng encouragement sa bawat araw. Amen! So tayo pong lahat ay magsipaghanda na upang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Tawagan na natin ang ating song lead for the day. Hallelujah. Purihin ang Panginoon at salamat po sa Diyos dahil nandito naman po tayo, nagkakaisa upang sumamba at magbigay ng kaluguran sa ating Diyos na buhay. Amen? So palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid dyan sa social media, sa Zoom at sa FB, patuloy natin na sambahin at dakilain ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige po. Sabay-sabay natin bigyan ng karangalan ng Panginoon sa kanyang katapatan, sa kanyang kabutihan at pagmamahal na hindi nagbabago. Hallelujah. Yes, Lord. Sabay kayong pumalakpak sa Panginoon. Sabi natin sa Lord. Ikaw nasasalamatan. Amen.
Panginoon. Isa pa, sabihin natin sa Lord. Lagi kang pasasalamatan Yes, God. sa lahat ng iyong kabutihan. Hindi kami magsasawa ng iyong Sasayawan kita sa presensya mo. Ako'y magsasaya sa puso ko. Walang kang iba, O Diyos, O Diyos.
Panginoon. Amen. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na hindi kami magsasawang maglingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo ang aking papuri at pagsamba sa iyo. Yes, God. Di kami magsasawa, Panginoon, na itaas ang iyong pangalan, Panginoon. Saan man dako kami pumaroon, Panginoon, ay aming ihahayag, Panginoon, na ikaw ay mabuti, ikaw ay dakila, Panginoon. Sa bawat araw, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon, pinakikita mo palagi, Panginoon, na ikaw ay Diyos na buhay, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Salamat sa iyo, Diyos. Amen. Sabihin natin sa Lord. Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang inaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig ng malugod na pagsamba. Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang inaalay. Yes, Lord. Ang mga anghel
Jesus. Amen at amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Magandang umaga sa inyo lahat. Mga ka-Facebook at sa Zoom, maging nandito sa church. Salamat sa inyong pagdalo at pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So again, good morning po sa bawat isa. Sa oras pong ito, nandito na tayo no, parang ang bilis ng panahon, pa-end na ng November. At by December na po, yun na yung last month for 2020. Hallelujah, no? So malapit na mag-end yung year. At matapos na lahat, hopefully. Amen. So, sa oras po na ito, meron po bang nais na magpatotoo or magpasalamat sa ating Panginoon? Hindi ko magpasalamat si Romy. Amen. Ano tayong mic dyan? Ayan. Magandang umaga po sa lahat. Nagpapasalamat po ako ngayon na nakadalo ulit ako dito sa church dahil ilang buwan na po na nakakalipas na magsimula itong pandemya hindi na ako nakakadalo sa church. Sa Zoom, minsan na lang. Kaya minsan kung ano-ano na naiisip ko, ano na nagagawa ko. Kaso sabi ko nga kailangan siguro kong bumalik at magbalik loob sa Diyos dahil nakakalimutan ko na sa inyo. Kumbaga, siya, hindi niya ako nakakalimutan, pero siya nakakalimutan ko. Sa sobrang dami ng ginagawa ko, sa sobrang dami ng iniisip ko. Kaya nandito po ako ngayon sa harap niya at nagpapasalamat po ako sa Diyos at sa mga tao dito na welcome pa rin po ako dito sa pamilya ng JOP. At sa pamilya ko na nandyan lagi sumusuporta sa akin kahit nasa trabaho ako. Isa lang po ang hinihiling ko ngayon matapos na po itong pandemic na to at lahat maging maayos na at maging okay na po lahat. Sana nga po lahat ng mga pasyente, lahat ng may sakit ngayon gumaling na po. Kaya ko na po na magaling na sila in Jesus name po, magaling na po sila. At sana po ingatan lang po kami lagi, ako, mga kasama ko, pamilya ko at mga family dito sa church at iingatan po lagi natin ang ating sarili. Lagi po natin susundin ang mga payo ng mga eksperto. At sana po, huwag natin kakalimutan na magdasal po lagi. Wala pong ibang gamot na mapagpagaling sa atin kung hindi ang Panginoon lang. Salamat po. Amen! Palakpakan natin ang buhay ni Kuya Romnick no, para sa Panginoon. Tunay nga na sa frontliner, ginagamit siya ng Lord para makapaghatid ng service para dun sa mga tao na nasa hospital, merong diraramdam physically. So yun. Meron pa po bang nais na magpatotoo sa ating mga nasa-Zoom? Nasa-Zoom. Amen. Yan, wala. Ako gusto ko pong magpasalamat kasi hindi ko expected yung hindi naman siya actually parang creative. Kasi yung nasa US, kaibigan ko siya na nasa US. Tapos, meron siyang nakita na page ng bilihan ng pet, ng dog. So, may nakita siya doon na meron chihuahua na rare type, tapos blue yung eyes. Tapos, tinanong niya ako, where are you from again? Sabi ko, Philippines. Sabi niya, kasi yung wife ko, nakakita nga ng dog, tapos gusto niyang bilhin. Ang problema nila, natatakot sila kasi, siyempre baka ma-scam sila, or what na hindi. So, ang akin, parang gusto kong mag-help, to help out. So, sabi ko, sige, I'll coordinate. Tapos, sabi niya sa akin, gusto niya na sa akin na lang niya ipapadaan lahat ng transaction, like yung pera and all, tapos pati yung pag-ship ng aso international. Sabi ko, wala akong idea sa ganyan. Kasi I'm just trying to help out. Pero nag-insist nga siya na magbabayad siya, tapos and everything. So, parang blessing in disguise kasi kahit pa paano na wala naman tayong
Dahil nga as of the moment, nasa floating status. So, isang blessing yon na dumating na hindi ko rin in-expect, pero yun nga, galing nga doon. Tsaka yung tiwala ng tao yun, na ipagkatiwala niya yung ganong kalaking amount kasi medyo mahal yung aso dahil na rare time. So, yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon para sa blessing na yun. Kahit na, ano lang, parang yun nga, blessing in discretion. Amen! So, ngayon po, ngayong umagang ito, tayo po ay dadako na. At sabi ko nga no, last month or nakaka-11 months na tayo for the year 2020. So, yun, meron na lang isang buwan para matapos ang taong ito. And hopefully, as we pray, no, patuloy na pagpapanalangin natin sa Panginoon na patuloy na maging okay na yung lahat by the year 2021. Merong bagong pag-asa na sisibol at makakapta natin lahat. Amen. At ngayon po, handa na po natin ang ating pandinig, ang ating mga Bible. Ihanda na rin natin ang ating mga puso at mag-take down notes po tayo kung kinakailangan para ma-share din po natin ang pag-aaralan natin ngayong umaga ito. Ngayon po, natawagan ko na po si Pastor Ron. Praise God. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, marami po salamat o Diyos at sa umagang ito kasama ka namin at nakikita mo ang aming puso at isipan. Wala pong nalilingid sa iyo, nalilihim sa iyo. Ang buhay namin ay bukas o Diyos at kung hindi dahil sa biyaya mo Ama, dahil sa iyo kahabagan Panginoon, marahil wala na kami sa mundo ito. But we praise you and we thank you Lord sapagkat tunay nga Panginoon na anuman ang aming karapin sa mga araw na darating ay siniguro mo na Panginoon ang tagumpay, ang kaligtasan. Lord, dalayan ko po Diyos sa bawat isa na nakararanas Panginoon ng depression, nakararanas Panginoon ng kawalan ng mga tao Panginoon na sa tingin nila o Diyos ay walang maalala sa kanila o walang nagmama sa kanila. O Diyos, dalayan ko po Ama na sa umagang ito, maramdaman nila Panginoon ang katotohanan na Ikaw o Diyos ay laging nasa amin. Kasama namin o Diyos at hindi kami iiwan o pababayaan. Ama, patuloy mong ihanda ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Dalayan ko Diyos at tanggapin namin ang iyong salita ng may pananalig sapagkat tunay nga ang iyong salita ay katotohanan na siya magpapalaya sa amin. Lord, ibinigay mo na ang tagumpay sa pamagitan ng dugo mo sa krus ng Kalbaryo at sa iyong muling pagkabuhay. Kaya anuman ang mangyari, Panginoon, hindi kami panghinaan ng loob, hindi kami, Panginoon, papayag o Diyos na nakawan kami ng kaaway ng mga bagay na ibinibigay mo sa amin. Satan, you have no authority over the lives of everyone who is in the Lord Jesus Christ. Holy Spirit, we pray, O God, continue, Lord, to teach. Continue, Lord, to expound. Lord, to explain the truth about your message. So thank you, Father, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Ang ating pag-uusapan ngayon is all about our hope in this perishing world. Kanina ho ay nabasa ko yung isang post ng aking estudyante na nakikiramay sa pagpanaw ng isang idol na naman, no? So si Brother April Boy Rihino. So kanina lang madaling araw daw. So hindi pa totally nalalaman siguro. And then, ano nangyayari ngayon mga kapatid? So many things is happening. No? Habang marami nag-aantay dito sa tinatawag nating bakuna, hindi pa rin nawawala yung depression. Naintindihan natin? Kaya nga, ang sabi ng 1 Peter chapter 3, verse 18, For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that He might bring us to God, being put to death in the flesh,
but made alive in the Spirit. Kaya sa mga kapatid ngayon na nakararanas, no? Even Christians experience depression. Wala hong exempted dito. Ngayon, ano ang pwede natin gawin? The truth is, it is our attitude when depression comes. Yun ang pinaka mahalaga. Para lamang ho ang depression ay parang bulong ng kaaway, telling you to surrender, telling you that you are all alone. Sinasabi sa iyo, tapusin mo na ang buhay mo para wala ka ng hirap o kalungkutang nararamdaman. This instruction ng kaaway, lumilipad sa puso at isipan ng lahat ng tao 24 hours a day, 7 days a week. Iba may ginagawa ka, nananalangin ka, mayroong distraction, o kaya yung mga bagay na nangyayari sa atin. Kaya nga sabi dito, the Lord suffered once for sin. Naranasan ng Panginoon ang pinakamatinding dago ng kasalanan. We are all waiting for the vaccine. Kaya lang nakakalungkot isipin na ang consideration ngayon ng government natin, sana, it is more on the price. Hello? Yung presyo. May bakuna na napakamahal at may bakuna na napakamura. From 200 pesos, 2,000. Okay? Tao. Wala na bang sakit na magaganap? Brother Romney, marami pa ba ang tao sa hospital? May mga critical pa ba? Nako. So, ang Ilocos po ay bumalik sa ECQ. Bakit po? Dahil nagkaroon ng muling pagdami ng kaso doon. And even Canada, Hong Kong, and Singapore, nagkaroon uli sila ng medyo paghigpit, lalo na sa travel. Dahil meron na namang threat na nagaganap. So mga kapatid, every time na merong promising, merong lalabas sa panibagong problema. Lumitaw ang problema natin sa baha. Okay? Lumitaw ang problema natin sa mga probinsya and everything. Now, the biggest question is this. Ano kaya ang nararamdaman ng mga taong ito? So, alam ng Panginoon ang nagaganap sa bawat isa at alam niyang mararanasan ninyo ang lahat ng ito. Pero wala kayong pwedeng sabihin, sa mundong ito, walang kayang ibigay ang mundong ito ng assurance. Wala. Even bakuna. So, ano ibig sabihin nito? Yung bakuna, may 95% effective. May 90%. Papansin ko, pag bumababa ang presyo ng bakuna, bumababa yung tinatawag nating effectivity. Now, tingnan natin. So sa dami ng mga dumarating sa buhay natin, napupuno rin ng tao na tinatawag nating depression. So ano ba itong depression na ito? Kaya nabalitaan natin na isang sikat na rocker, singer, ang kinitil na naman ang kanyang buhay. And before it happened, talagang ang taong ito is nag-a-undergo ng tinatawag nating depression. In Korea, so many K-pop actors and actresses committed suicide. Why? Kasi natatakot silang mawala yung kanilang kasikatan.
Natatakot sila pag sila ay nawala. Nawala ang kanilang kasikatan, what will happen to their lives, sa kanilang lifestyle. So, tingnan natin. What is depression ba? Saan ba nanggagaling ito? Well, I'm not going to define depression. Hindi na natin detalye ito sapagkat we already discussed this sa previous preaching. Paalala lang, that sabi nila ng mga doctors, depression is a psychological disorder. Psychological. Number 2, ang pinakamadaling explanation when it comes to depression is this: malfunction in the brain. Hello. There is something wrong with the brain. Hindi ko sinasabing parang makina na may problema sa makina. So, ang problema lamang ng depression, it talks about malfunction in the brain. And then, ang sabi nila ng mga experts, depression is hormonal. A chemical imbalance sa katawan ng tao, mayroong isang chemical na napuproduce and it affects the way of thinking. Hindi po ito usually nangyayari. Minsan ikaw, ang saya-saya mo on this day, maya-maya bigla kang lulungkot, maiisip mo yung nawala mong mahal sa buhay, naiisip mo yung mga kasalanan mo and everything until you are affected. Ano ibig sabihin affected? Hindi ka na pumapasok sa trabaho, hindi mo na ginagawa yung normal routine mo. No? Nawawalan ka ng gana sa buhay. These are symptoms of depression. And even professionals, at kahit po pastor, ay nakararanas nitong depression na ito. At isa pa, ang depression at kahit anong klaseng psychological disorder, these are hereditary, namamana daw. So kapag ang isang member, which is nakita nga natin ito minsan, nagkaroon tayo ng experience na merong isang family, halos lahat sila may ganitong kaso. Then, pero sabi nga natin, ang nakapagtataka, psychological, chemical, hormonal, at hereditary, alam niyo napansin ko, why is it that this psychological disorder, lagi siyang papunta sa isa? Ano yun? Death. Hello? Why is it when people experiencing depression, ang nagiging epekto sa kanila, nawawalan sila ng will to live. And then they try to kill themselves. Katulad po, kaya nga nagmumura yung isang estudyante ko kasi rocker din. Huwag nyo nang ikalat ang picture sapagkat hindi maganda ang picture ng rocker na yan. Kung paano sila victim. Some people are spreading it in the internet. But he is not the first. Hindi siya yung una, marami na sila. Even mga artista, they committed suicide. The very people whom so many people are looking as an image model. Gets nyo? Kaya nga ho mga kapatid, in America, when a very, very famous person committed suicide, it is expected na yung followers nila will follow. Magpapakamatay rin, which is nakita nga sa statistics. Why? Nagre-reflect? Why? Nagtatransfer? If this is psychological, why nagtatransfer to? Bakit may nahahawa? Bakit may napagagaya? So, let us take a look, just a review of what are these symptoms. Number 1, yung tinatawag nating feeling of sadness, kalungkutan. Yung pagiging malungkot, bakit malungkot ka? Nalala ako. And even kahit 10 taon na namatay na ang mahal mo sa buhay, maalala mo, may iyak ka, piling mo ngayon, parang nag-resurgence yung pain. Parang nabuhay yung tinatawag nating pangungulila. Hello? Why sudden? A feeling of hopelessness or negativism, feeling of guilt, no? Feeling of guilt.
Worthlessness, wala akong controller. Worthlessness or helplessness, loss of interest, wala. Kaya nga, ang masama, mayroon din kaso ng depression na hindi nakikitaan ng symptoms. Katulad ng yung isang anak ng artista, mag-asawang artista. Ang depression niya, hindi siya nasa santabi, very active. Sabi nga niya, iba ang kanyang depression sapagkat hindi siya nag-withdraw, hindi siya umiwalay. She's very active. Masyado caring. And then one day, nagulat sila, she committed suicide. Mas matindi ito sa virus. It kills so many people. Hindi ito matidetect basta-basta. So this is what is happening right now. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. So, andyan yung tinatawag nating yung walang focus. At kung minsan nakalilimot, alam niyo, minsan tatayo ako, pagtayo ko, ang question na tanong ko sa sarili ko, ano gagawin ko pala? It took 10 seconds to 20 seconds para maalala ko, kaya pala ako tumayo, kaya pumunta ako sa kusina para uminom ng kape. Kaya nga, sabi nga, lalakad ka, paglakad mo, ano ka ito, nandito? O siguro dahil sa sign of ages na yan, sign of katandaan. No? Difficulty to sleeping is also symptoms, but also, yung oversleeping is also sign of depression. Loss of appetite, at kasama rin yung opposite, yung excessive eating also. Yung bang may mga tao, para yung kalungkutan nila, dinadaan nila sa kain. Kaya pa nakita ka ng sexy, hindi ibig sabihin, wala siyang depression. Pag mataba, it could be depressive or it could be impressive. Ano ibig sabihin impressive? Talagang gusto lang niya kumain. No? And then, bakit laging patungo siya sa thoughts of death? Suicide. Bakit gano'n na nangyayari? Nararanasan natin, and even ako, pumapasok sa isip ko, if you want to be free from the burden of your responsibility, kill yourself. Anong klaseng psychological disorder to na isa lang ang goal? Kill the person. Hello? Everybody. And even yung mga bagong panganak, no, ano tawag doon? Yung depression ng tinatawag na mga nanganak, postpartum. At meron ako may nag-post yung estudyante ko that a certain na bagong panganak na nanay ang namatay because of that depression. So, they exist. Nangyayari siya. But, sabi nga natin, ang isa po sa pinakamatindi ay ito. Si Lewy body dementia. Ito po yung kinamatay ng isang sikat na actor na si Robin Williams. What if one morning you cannot do yung mga bagay na dapat ginagawa mo? Isa sa naging resulta nito ng Lewy body dementia, yung Last Picture movie. If you remember, yung sa museum, yung part 2 movie nito, hindi na siya makapag-recite ng dialogue. A simple dialogue. Yun yung time. Ang nakakatuwa lang, sabi nga ng production, yung director and producer, natutuwa sila sapagkat hindi siya ichinismis ng mga crew, ng mga co-stars niya, of sino na si Robin Williams during that time. He is an empty person na. At ito yun, yung Lewy body dementia. Sabi ng kanyang asawa, ang epekto nito kay Robin Williams, para sa terrorist inside the brain. Tiniterrorize, sinasabotage ang utak. Hello. He always cried.
At sabi nga, nalulungkot siya sapagkat kahit yung kanyang pagiging komedyan, wala na, zero na. Hello? Kaya nga on the day before he died, he committed suicide, sinabi niya sa kanyang friend, "Can I hug you? I need it." Pwede ba? Pwede ba? Look, tingnan niyo mabuti. People have so many things. So many needs. Maraming pwedeng itry. Pero lahat ng tinry nila, wala. Sabi nga, ang Lewy body dementia is a malfunction. Kaya nga, ang gusto lang nila sabihin, nagpakamatay man si Robin Williams, hindi niya kagustuhan magpakamatay. It is the problem in the brain. Hello. Gusto nila i-justify, kasi sira eh. Robin Williams, isa sa best friend niya, alam niyo kung sino? Si Christopher Reeve. Siya yung nag-i-encourage. Talagang sumusuport siya sa mga kasama niya artista na disgrasya. And then mamatay, na-depress siya. And then, sabi nga natin, sa pagkakataong ito, on his part, nawala na siya. Buti na lang So, pwede ba mangyari ang pastor? That a person unwillingly, involuntarily, uutusan ng katawan para magpakamatay. So, sabi nga natin, napakahirap, though they have theories, pero sabi nga natin, ang hirap isipin, why killing? Why self-death? Why suicide? And then yung tinatawag nating helplessness. Yun ang function ng mga disorders na ito. So never forget, sabi ni Peter, sapagkat si Peter, on his part, experienced the worst. And then, sabi nga natin, paano siya nakabangon? With the help of our God. Kaya sabi niya dito, number one focus of our message, number one, Christ suffered once for sins, and He will. He victoriously win over sin. Ano ibig sabihin nito? Kung may ibinato ang kasalanan, ang epekto ng kasalanan, naranasan yun ng Panginoong Jesucristo. Tinanggap niya ang pinakamabigat na blow ng kasalanan. Bakit? Sapagkat it is not his own sin. Wala siyang kasalanan, pero ang tinanggap niya ay kasalanan ni Brother Marlon, kasalanan ni Ate Edna, kasalanan ni Pastor, kasalanan ng maraming tao. 6 billion, 7 billion people around the world. He took the pain. He took the sin, the payment. Kaya sabi nga natin, kapatid, He took it because He knows we cannot. Ginawa niya yun sapagkat alam niya, hindi niyo kakayanin. Even though you are famous, dumarating talaga. One time, I have read a book, sabi, isang lalaki na nawalan ng zero. Nag-block yung isip niya. Napunta siya sa lugar, hindi niya alam kung saan siya uwi. Hindi niya alam kung bakit siya nandoon. Temporary yun. Para amnesia. So kapag nangyari yun? So many things to happen. Virus, natural calamities, ang dami pwede mangyari sa tao para mamatay. But take note, brothers and sisters, the purpose of this message is for you to trust God not only when you are in pain. You trust God not only because you are sick. You trust the Lord that because you have something needed to the Lord, from the Lord. Ang sabi dito, we need to trust the Lord every seconds and day of our lives. Amen. Kaya mabuti na lang si Lord, hindi lang makulit, kundi talagang attentive siya at hindi siya nawawala sa atin. Why is this world perishing? Bakit bakit ganito ang mundo? Walang promising pagkatapos ng COVID-19, may sakit pa rin. Ang COVID-19 vaccine is for the COVID-19 vaccine. Ilan na kaya? Brother
Arbex, sa tingin mo, kung bibigyan kita ng guest lang, hindi no? Sa tingin mo, ilang libo, million, meron bang, umabot na ba ng milyon ang sakit ng tao? Ang sakit na nag-i-exist sa mundo? Could it be, umabot na ng milyon, 1,000 lang? 1,000 lang, so konti pa. So, anything, pwede from bacterial to viral, hanggang sa tinatawag natin mga contagious, o so on and so forth. No? Pati nga yung balat, na-experience namin, napanood ko in one service na yung isang bata ay may problema sa kanyang blood vessels, pumuputok. Pumuputok. So imagine the pain. Yung nakasama kong co-teacher, ganun din. Pumuputok. Meron din ako kakilala, kapitbahay natin sa church dati sa J. Luna, na para siyang battery. Nawawalan ng power. So, from being normal, napaparalyzed, nagiging bedridden. Ngayon, ibubus uli siya yung something na tinuturo sa kanya para uli mag-normal. So, imagine, ang daming pwedeng mangyari sa tao. But there is only one reason, and that is what it called. Kaya nga si Lord, dinil niya, hinarap niya kung ano yung ugat. Hinarap niya kung ano yung problema. So hindi niya kaya nga when we ask God, the Lord did not came here to heal sick people. The Lord did not came here to do miracles. The Lord came here to deal with sin. Ito ang pinag-ugatan ng pain. Ito ang pinag-ugatan ng pandemic. Ito rin ang pinag-ugatan ng natural calamities. Kaya bandang huli, ang unang sinisisi sa presidente ay sinisi sa mga illegal loggers, sa mga wrong use ng lupa. So sin is the issue, the fear, the guilt, the condemnation. Kaya yung pumapasok sa buhay ng tao, yung kasalanan na ito ang nagbibigay sa kanya ng pangamba, ng takot, yung kahit na anong tapang mo. No? Kaya minsan sabi nga natin, when we ask something from the Lord, nakaramdam na ba kayo ng takot na baka hindi sagutin ni Lord? Nakaramdam na kayo po ba ay sigurado sa sagutin ni Lord? Sa tingin niyo ba walang fear? But sometimes kapag alam natin, within our mind, we have something, a secret, within our heart, within our mind, meron tayong secret na ayaw natin makita ni Lord. Ayaw natin makita. Ganyan katindi. Kahit maliit. Sabi nga, kaya tuloy nagkaroon ng presidents, meron daw kasalanan na hindi magbubunga ng kamatayan. Sige, pwede naman pala yun. Kaya siguro yung iba. Ganun. Sabi dito, etong kasalanan na to will never give you a quiet death. Hello? Hindi ka bibigyan ito ng maayos na kamatayan. Pain. Mas mahirap kung mamatay ka ng walang hope, mamatay ka ng walang kaligtasan. Sin is something that conquers us. Hindi lang ito isang bagay na ginagawa mo. The first time you did it, you are in control. The second time you did it, and the third time you did it, sin now taking over your body. It taking over your mind, pati yung relationship nyo. Sabi nga ng isang awit na sa beer house, o tukso, dayuin mo ako, kay rami ng winasak na tahanan, kay marami ng sinaktan, marami ng kung ano-anong bagay na yung kapatid, and even yung family, nasira ito, hindi sa ano pa mang bagay, kundi dahil sa kasalanan. People are broken today, not because of God, but because of sin. It turned us from a good-looking, a cute-looking, an innocent-looking. Yung isang taong hindi gagawa ng masama, when conquered by sin, he become the worst. And when you are living in sin, then you will experience the worst of life. Ano yung worst? Bakit pa nagtitik yung shabu? Sabi ng kasama ko, driver, kikwentuhan lang kami, nag-confess na sa akin. Ano ba epekto ng marijuana? Alam mo, sir,
tumitira din ako. Confess. Tumira ako ng marijuana. Ilang araw ko din nakatulog. Kaya di na ako muli. Kwentuhan lang kami. Pati yung shabu. No? Ganun katindi. Ang kwentuhan namin, sa kwentuhan niya, na gano'n na, nag-confess na. Praise the Lord. So, even a professional person, a doctor, isipin nyo lahat yun. Why are they taking substance, illegal substance? Kasi gusto nila na-escape. Kayong mga nasa FB, sometimes kapag meron tayong depression, ang gagawin mo, pupunta ka sa mga songs, worship songs. So, lumalabas, the purpose of that is for you, para ma-uplift. But no, kapatid, it is internal. You need more than worship songs, more than worship music. You need to worship God to heal you, not from outside, but from within. Sin isolates. Yung feeling na isolation, nag-withdraw, lumalayo. Pag naglalakad ka, nakatingin sa iyong tao, nagbubulungan, isipin mo, ako kaya pinag-uusapan ito? Mga chismoso to? Hello? So, sin also separate us. Sa tulpo, maraming ganyan, sample. Siniling ng mga anak, nanay, uwi ka na. Sabi ng nanay, in national television, ayoko na. Ora mismo nung araw na yun, she rejected his children. She rejected her family. Talagang nakakaiyak yung situation na yun. Why? Because of sin. Hello? So kakainin ka niyan. That is the weapon the devil use. Kapag meron kang kasalanang nagawa, papasukan ng kaaway na yon para yon ay ma-magnify, mag-multiply, at lumaki. Okay? Mas malala ito sa tinatawag natin. The devil make it worse by tempting us to commit more sin. So when you committed sin, nanganganak ang kasalanan, nadadagdagan, lumalaki ang kasalanan, and then the very person na naapektuhan ng kasalanan, magkakasala rin sa iyo, magkakasala rin siya. Kung may infidelity sa mag-asawa, hindi ka lang nagkasala sa harap ng Diyos, nagkasala ka sa anak mo, nagkasala ka sa mga anak mo, nagkasala ka sa magulang mo. Hello, brothers and sisters, kung nasa gitna ka ng ganitong sitwasyon, never forget the Lord ahead seen this problem. That's why He deal with sin. Hindi po concern si Lord sa ating holiness, sa ating katwiran. He is concerned to destroy the works of sin in our lives. Kapatid, gusto ni Lord tapusin ang problema ng kasalanan sa buhay mo. 2,000 years ago, the Lord gave us the best way to defeat sin in our lives. John 10:10. Kaya nga, this is maliban sa psychological things, ito lang talaga ang kilala ko na walang nasa utak kundi magnakaw. There is somebody, the devil, who wants to steal. Lahat nanakawan niya. Lahat papatayin niya. Lahat wawasakin niya. So, nung mamatay si Robin Williams, kasama niyang namatay ang kanyang image. A wholesome person and then suicide. Yan tinatawag nating destroy. Sisirain niya ang katauhan mo. Ang buong ikaw. Wala ka na sa mundo. And even your remembrance. Wala. Kaya kapatid, the thief cometh only to steal and to kill and to destroy. But the Lord said, I came that you may have life and you may have it abundantly. The Lord is giving us a choice. Go to the thief or go to the Lord who gives life. Mga kapatid, ano bang ginawa ng Panginoon? Number 1,
Jesus took our sin. Yung kasalanan ginawa mo, siya ang pumayag. Ikaw dapat ang magbabayad. Si Lord mismo ang pumesto para bayaran ang kasalanan mo. Kapatid, hello, uulitin ko mga kapatid. Minsan pag nakagawa tayo ng kasalanan, ang isa sa pinakaayaw natin, ma-expose tayo. Dahil pag na-expose tayo, makakakahiya, scandal. But the Lord took the shame. He paid the price. Full price. Hindi lay away, hindi hulugan. Hello, 6 billion people, 7 billion people of the world, the Lord became the substitute. The Lord became the ransom. Binayaran ni Lord ang pinagdadaanan mo ngayon. You have the choice to regain what you have lost. Wala, sabi nga natin, God cannot change your past, but the Lord prepared our future. Ang kasalanan mo ay naririyan na. But I tell you, the Lord take care of our future. Brothers and sisters, huwag kayo susuko ngayon. Ngayon pa. After so many years of God's faithfulness, huwag na huwag kayong susuko because of depression, because of demonic influences. Kapatid, it happens. Acts chapter 5 verse 30, ito ang experience si Peter mismo. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay nyo ng inyong ipabitay sa krus. Ito ay nakausap nila ang mga religious leaders sapagkat pinagbabawalan sila. No? Pinakulong sila. Acts 5:31, iniakyat siya ng Diyos. Sino ito? Ang Panginoong Jesucristo sa kanyang kanan bilang tagapanguna, tagapagligtas. Kaya ang Panginoong Jesucristo ay naparito upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita. Lahat tayo, ako, lahat tayo mga kapatid, binibigyan niya ng pagkakataon na magsisi, tumalikod sa ating mga kasalanan upang tayo'y makatanggap ng kapatawaran. Never think that you will never be forgiven by God because the Lord is the most forgiving God. And when He forgives, He forgets. No. Anda mo kapatid. He took the pain, the shame, and the price of saving us. So sa nangyayaring ito mga kapatid, huwag kayo susuko. 1 John chapter 2 verse 16. Ito talaga ang pinaka-problema sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, everything here, ito ang nagiging problema natin eh. Number 1, yung tinatawag nating lust of the flesh, yung masamang pita ng laman. Yung gusto mong kainin, yung gusto mong kunin. Bakit kaya yung mga bagay na hindi iyo, yun ang gusto mo? Tama ba? Yung meron kang gadget, meron kang device, meron kang cellphone, nabili mo naman yung gusto mo cellphone, kaya lang pilit mo, mas maganda yung cellphone ng iba. Bakit mas maganda yung damit niya? Bakit mas maganda yung buhay niya? So on and so forth. Bakit lagi na lang naiinggit at tao? Bakit gusto niya yung bagay na binigay sa iba? Sa iisip natin, hindi naman tayo kumikilo. So number 1, yung masamang pita na laman, the lust of the flesh. And number 2, yung ating nakikita. Ating yung napapanood. Wow, ang ganda ng kotse. Ang ganda ng staycation. Ang ganda nito. Pupunta ako sa Boracay. Na ganon. So wala masama pumunta doon. But when you did something, nagnakaw ka para makakuha ng pamasahe. Nagnakaw ka. Kahit sabi nga, barya-barya. Katulad ng pastillas sa immigration. The consequence ng kasalanan. Kung napanood niyo po yung 40 people na idinimanda sa pastillas, mga immigration officers na nandoon sa Malacanang, binigyan ng papel, yung balot ng pastillas sa loob ay may pera. Ang suggestion ni Presidente, kainin niyo. And no one did. Wala. Kasi pag pinilit ni Presidente yun, sigurado ako si human rights at yung mga leftist na yan, sasamantalin yun. Impeach ka.
Presidente. Yes. Ngayon, nagtataka tayo ba't ang daming incheck? Halos sa mga lugar dito sa Pasay areas, napili na po ng Chinese yung mga lote. Malalaking apartment dito. Pag giniba na yung apartment, may tatayong bago, ang may-ari niyan, Chinese. What they did for their own selfish purpose, ngayon, nagsasuffer ang buong bansa. Hindi na natin kailangan ng invasion. We are already invaded. Ganyan sinurrender ng tao ang sarili niya sa kasalanan. Hello. Hello. God is good. Yan. Yung pita na laman, nakatutok siya sa paningin, the lust of the eyes, and then the third one is the pride of life. Kaya sabi sa investigation, imagine guardia mas mataas ang net sa mga immigration officers. Hello. Kaya kapatid, this is what sin doing. Not only to a person, but also to our nation. May national impact. Hello. Lalo na kung ang presidente ang magsimula ng kasalanan, the whole nation will be affected. And what is the part of the devil? Ang part ng devil ay sisiguraduhin niya na ang ganitong kahiyan will turn into deaths. Deaths of many people. Amen. Mga illegal loggers na pumutol ng puno, mga nag-quarry ng mali, kaya nag-cause ng death na maraming Pilipino. Why? Sin. Bakit? Sin. Ba't kumalat ang virus? Sin. Bakit ka nahawa? Sin. Hello. Gets natin mga kapatid. Binuksan nila economy ng Baguio, binuksan nila economy ng Ilocos. What happened? Bumalik ang COVID. Why? Sin. So, we can say, I am not yet the worst. Hindi naman ako katulad ng mga malalaking tao. I am not the worst yet. Mabait pa naman ako. Siguro dapat unahin ni Lord ay yung mga buhaya. Yung mga magnanakaw talaga. But I tell you, that kind of thinking already put you in the situation na patungo ka na sa worst. Hello? There is still hope. We can still escape, regain our paradise pagkatapos ng problema ng COVID-19. Still, yung mga nawala ng trabaho, affected na sila? Matatanggap ba sila? Ang pinakamahirap dyan ay yung mga matataas ang sweldo, matataas ang posisyon na nawala ng trabaho, ano a-applyan nila? And are there companies na willing i-accept ang isang mataas, high-ranking person na nawala ng trabaho because of the pandemia? Half a million? O baka ibababa niya ang standard? Hello? Why? Sin did it. Alam niyo, pinatahimik ngayon ng pandemya? Casino. Tama ba? Ang entertainment hub. Yung kung saan nandun yung maraming tukso. Kung saan, nandoon. Kaya lang ngayon, plano nila ibalik. Hello? And people are not yet learning lessons from the Lord. Hallelujah. Jesus. Kaya na tinanong ng Panginoon, who am I? Tinanong niya kanyang mga alagad, and Peter answered. Peter gave the best answer, and that he did not answer it based on his knowledge. He did it because of the Holy Spirit. At sabi niya dito, Simon Peter replied, you are the Christ, the Son of the living God. Come on, let's say it. 1, 2, 3, go. You are the Christ. Come on, with conviction. You are the Christ, the Son of the living God. One more time. You are the Christ, the Son of the living God. One more time. You are the Christ, the Son of the living God. Jesus is a willing sacrifice. Kaya nga, number 1, Jesus Christ suffered once. He did it once and he won. Kumpleto na ang victory mo, kapatid. Go to the victor, not to the martyr. Go to
the righteous for the unrighteous. Take note, hindi dahil sa kasalanan mo, dahil bad ka. Hindi concerned si Lord sa nagawa mo. He did it because He wants you to be saved. He was no sin. Become the sacrifice, the payment for sin. Jesus is a willing sacrifice. Sabi nga ng John 15:13, pwede ang isang mabuting tao ay mamatay sa isang mabuting tao. Pero hindi katanggap-tanggap na ang isang mabuting tao ay mamatay sa isang masama. Nobody will do it. Walang gagawa nun, but somebody did it, and that is Jesus Christ. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. And even his worst friend. Imagine, hindi mo pa ina-accept the Lord is offering His friendship. When you accepted His friendship, you accepted your sonship. Hello? Walang, natawag doon, yung tinatawag natin proby. Walang proby. You become my friend. Walang observation. You become my son. Amen? Hallelujah. A substitute. Kapatid, kung nasa gitna ka man itong problema ito ng kasalanan, there is a substitute 2,000 years ago. Gaano man tayo kalayo dahil sa kasalanan, gaano man tayo hiniwalay dahil sa ating kasalanan, brothers and sisters, the Lord is the way. Amen? He took our wars in us so we can regain our sonship with the Father. We are all special. Lahat tayo special. Si Brother Jojo, special ka kay Lord, hindi ka special child ka. Si Arbex, special kay Lord. Lahat, even the words, si Brother Romney, that sometimes, nasabi niya lahat ng bagay na nasabi niya, pero nakalimutan niya na somebody still loves you. When your father and your mother rejected you, the Lord will remain with you. Itakwil ka man ng magulang mo, malilimutan ba ng isang ina ang kanyang anak? Pero hindi malilimutan ng Diyos, ikaw. Sapagkat ang pangalan ni Shali, ang pangalan ni Janjan, ang pangalan ni Nanay Betty, pangalan ni Nanay Linda, pangalan ni Nanay Julie, ay nakaukit sa kamay ng Diyos. Hello. We are God's special people. He died for our sin. Amen? Number 3. Ano yung number 1? Christ once suffered for sin, but He won. And number 2, Jesus is sinless. Jesus is blameless, but He became sin for our sin. Walang bagay na hindi gagawin ng Panginoon para iligtas tayo. He took your worst sin as a payment para sa inuwi. Brothers, sisters, huwag kayo mamuhay sa kasalanan sapagkat binayaran ni Kristo ang kalayaan. The impossible to the greatest possibility, Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ang problema ngayon ng tao, hindi niya matanggap na siya nakakasala. Ang worst stage ng isang taong nabubuhay sa kasalanan when he denied sin already. Kapag hindi niya na nakikita ang kanyang ginagawa na kasalanan, then you are controlled na ng kasalanan. Kaya pag inisip ng tao, wala dyan kakamali, wala akong ninanakawan na tao, I'm not bad. The more you say na hindi ka nag-commit ng kasalanan, the more. So, ano ang katotohanan? Kung di ka nagkakasala, ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Kung di ka na nakakamali, ginagawa mong sinungaling ang Diyos. The Lord is asking you if you confess with your mouth, if you confess your sin to the Lord, God is faithful. Let God destroy the power of sin over your lives. It is merely by confession. Isipin mo, wala kang babayaran. Magsisi ka lang and you will be forgiven.
and the power of sin will be cut off from your lives. Kayong nasa FB, what you are suffering right now is caused by sin. You can face the suffering, but still the root is there, kasalanan or sin. Let God uproot them in your life so that you can live a free person. Do you have a choice? Ito ang tunay na pandemya ng mundo. Ang kabulukan ng kasalanan. Kasalanan ng tao that destroys our planet. Lahat na nangyayaring natural calamities are man-made. God allowed it so that we will see our mistakes, our sin. Romans 6:23, sa lahat na nagkasala, ang kabayaran ay kamatayan. But the Lord is offering different. But the gift of God is life eternal through Christ Jesus. Do not kill yourself. Do not inflict pain to your body. Jesus died for that body. And let God give you life. Amen? A life to move on. Mga kapatid, huwag sumuko, tuloy lang. And last but not the least, being put to death in the flesh. Ano ibig sabihin ito? Painful. Pinatay, namatay. Sabi nga, kahit anong gawin ng tao, anong effort ng Diablo, he cannot kill the Lord. He was not killed. Hindi nag-suicide si Jesus. Iba yung suicide. Hindi siya na-martyr, nakaaway. He submitted his own life for you and for me. Hello, si Ate Eds, si Arvin. Jesus took everything in his flesh. At sabi dito, after 3 days, he rise again. Kaya 1 Peter chapter 4, verse 1, yamang si Kristo ay nagbata na ng hirap sa buhay na ito. Kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis. Ano pagtitiis ang dapat niyo gawin? Ang pagtitiis sa paggawa ng katwiran, ng kabalagan. Hindi sa paggawa ng kasalanan. Sapagkat ang nagtiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa pagkakasala. Hello? Hallelujah. Galatians chapter 3 verse 13. Hello mga kapatid. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isa sinumpa sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. So, what the Lord did at the cross is the most shameful, painful, inhuman. Yun ang pinakamatindi. Bakit? Bakit napakatindi? Sapagkat He paid, He suffered for the sin of other people. Number 5, now He is alive. Brothers, walang assurance ang vaccine. Pero may assurance sa Lord. Yung mga may problema sa pera, may problema pa rin sa pera, walang bakuna niya. Walang financial expert that can help you when it comes to money. Only Jesus. Silver and gold are mine. Your losses in the family, your sadness, your longing sa mga nawala nating mahal sa buhay. Alam niyo, nalulungkot ako, linggo-linggo na lang. Sa aking circle of friends sa FB, students, kakilala, tatay, nanay, lola, kapatid, anak. Kaya pag nakikita ko yung black background, yung dark background at candle, sabi ko pa nakita ko, namatay na naman.
devil is doing his job. Nag-overtime siya. Ino-overtime niya ang buhay mo. Kung di ka makatulog, pinupuyat ka ng Diablo. Kung bakit hindi ka magkaroon ng kagalakan ng kapayapaan, nagtatrabaho ang Diablo so that you will not focus on the Lord. So you will not learn about the love of Jesus. Kapatid, huwag kayo mag-ibig sa nararamdaman nyo. Our faith is based not on what we see, but on the promises of God. Kaya nga sabi nga, we are now alive. Kaya sabi na 1 Peter 5:7, brothers and sisters, things will go harder in the future. Ihirap pa ang buhay. Ngayon nga lang, umaaray na. Ang iba't ibang sektor, mahirap na ang buhay ngayon. Hihirap pa yan. And more things to happen because the devil knows his time is short. Kaya kapatid, huwag kayong susuko. Ngayon, after so many years, look unto Jesus. Kaya sabi dito, 1 Peter chapter 5, verse 7, narinig nyo what Jesus did when He battled against sin and won once only. And then how He who is holy, blameless, and righteous died for my sin, for our sin. He took it in His flesh. The pain is real. The emotion is real. And yet, He died. After 3 days, He rose again. There is hope. Brothers and sisters, there is hope. 1 Peter chapter 5, verse 7. We will close in this message. It is not dark. Hindi madilim ang mundo. Jesus is with us. Casting all your anxieties on Him because He cares for you. Huwag kang mahiya. Huwag kang magdalawang isip. God is with us. Amen. Tayo po'y magsitayo as we sing that song sa piling mo. Sa piling mo. Let God cover you this moment. When you sing this song, let God take over of your pain. Surrender mo na. Yung nakatago natin sa ating buhay. Yung guilty feeling, nahingi mo na ng tawad yan, minumulto ka pa ngayon. Patuloy yung feeling mo na ginagawa mo pa rin ngayon. Kapatid, these are things na ginagawa ng Diablo. He put negative things in our mind to make us hopeless and helpless. But there is help. There is hope. Come on, join me in singing this. Yung nakakatindi, nakakaranas ng kalungkutan, pangungunila, kabiguan, kawalan ng pag-asa, let God do His job. God is real. Salvation, deliverance is real. Come on.
help us. You did it with Peter. Ginawa mo yan kay Peter na siya lumubog. Inangat mo siya when he called upon you, Lord. So right now, we call upon you, Lord. Lift us, Lord. Ilibang mo kami, Panginoon. So that, Lord, we will make it. Lord, magtatagumpay kami, Lord. Ano man ang dumating sa mundong ito, this world is perishing. You have prepared a new place for us. You have prepared a room for us. Walang squatter sa langit. Walang summit sa langit. In heaven, you have prepared a place for each and everyone who believe you. So thank you, Father, and may this, Lord, encourage us to fight, to stand for your glory. In Jesus' mighty name, amen and amen. Glory to God. Amen. Hallelujah. So, para po sa ating announcement, so, kanina nga po, no, nasabi ko na we're already at the last week ng November, at by next week, syempre, start na tayo ng December. And when it's December, it's Christ season. Actually, dapat, hanggang towards, all year round, dapat it's always Christ season. So, for the month of December po, meron po tayong mga activities for the whole month of December. Sabi nga, di ba, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko kahit na walang budget, kahit na walang extravagant na katulad ng mga nakaraang taon. So, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko dahil ang diwa ng Pasko ay ang Panginoon na pinagkaloob sa ating lahat. Ito ay isang pasasalamat natin sa Panginoon, sa ating Diyos na nagbigay sa atin ng dakilang regalo para sa bawat isa. So, yun nga po, magkakaroon po tayo ng month-long celebration at ang ating pong topic would be Psalms 23:6, Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. So, syempre, magsisimula tayo by the month of December, always first Sunday of the month, ay simulan natin through prayer and fasting. So, next Sunday na po yan. So, sa mga gusto pong dumalo sa ating gawain at maranasan din dito sa loob ng ating iglesia ang pagkilos ng Panginoon, of course, sa inyong mga bahay din. Join po tayo sa prayer and fasting. Magsisimula po yan ng Saturday ng gabi, 6 p.m. hanggang Sunday morning, 6 a.m. Tapos dire-diretso na po tayo sa ating praise and worship para po sa araw ng linggo. Next week, December 5 to 6 kasi Saturday pa lang, fasting na tayo. And next week po, susunod na week, December 13. After po ng service natin, around 2 p.m., kakaroon po tayo ng parenting seminar. So, webinar po ito. Pwede po kayong dumalo dito sa iglesia or pwede rin po kayong mag-join through Zoom. So, makakaroon po tayo ng webinar. Especially po ngayon, maraming kabataan ang distracted at marami rin kabataan na nakaranas ng depression kasi nga wala silang social, hindi sila nakikihalubilo sa kanilang mga kaklase. So, module lang sila. Tapos ang higpit pa ni nanay. Ang higpit si nanay magturo. So, yun. So, kailangan po natin to parenting seminar. That would be December 13. Next, the following week, on our third week ng December, syempre magkakaroon po tayo ng Christmas celebration, the JOP Way. So, hindi pa rin po allowed yung magkaroon tayo ng parang gathering, na big gathering. So, magkakaroon po tayo ng celebration through Zoom, especially sa mga kapatid natin. Marami tayong kapatid na medyo 65 years old and above na hindi pa rin maaaring lumabas. At syempre yung mga bata, yun, may pamasko. At the
fourth Sunday ng December would be Hunger Night. Overnight prayer po ito. Overnight worship. 8 p.m. to 5 p.m. So that's December 23 to 24. Sa mga nais pong magsidalo, nakapost na rin po itong announcement sa page ng JOP, sa group ng JOP at sa iba pang mga GCs para po hindi natin makalimutan. Amen! Yan po ang ating announcement. Tatanda ko naman po tayo sa ating pagkakaloob ng ating mga ikapu, pledges, and offerings. So, okay na po tayo sa Bank of Makati. Pwede na po kayo doon mag-deposit. Kung gusto niyo pong mag-deposit through Bank of Makati, okay na po tayo doon. Pwede rin po sa GCash ni Brother Marlon, ng ating board treasurer, at doon sa isa pang account, Metro BPI. So, yun po. I-message nyo lang po yung members of the board sa inyo pong mga tithes and offering and pledges. Amen? Panalangin po natin ang lahat ng gawain para sa December at syempre para po sa ating mga ikapo. Sama-sama po tayong manalangin. Hallelujah. Lord God, maraming salamat po, Ama, sa pagpapalang ipinagkaloob mo po sa bawat kapatid namin, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, bigyan mo kami ng pusong masunurin na susunod, Panginoon, sa iyong utos, O Lord God, na sa patungkol sa pagkakaloob. At tunay nga, Panginoon, na ang pangako mo, O Lord God, na kapag kami ay nagkaloob sa iyong pangalan, Panginoon, ay makakamtan namin siksik digdig at nag-uumapaw, Panginoon, ang pagpapala na nagmumula sa iyo. At tunay nga na hindi mauubusan ang aming mga kamali, O Lord God. Dalangin namin, Panginoon, sa mga kapatid namin na nagbigay ng kanilang offerings and pledges, Panginoon, patuloy na kayo po ang magpala sa kanilang mga kamay, kayo po magpala sa kanilang mga trabaho, at tunay nga, patuloy, Panginoon, na bigyan mo sila ng kalakasang pisikal sa pang-araw-araw nila na pagpasok sa kanilang mga opisina, O Panginoon. Dalangin din namin sa iyo, O God, ang darating, Panginoon, na mga activities, Panginoon, sa buwan ng Disyembre, maging pagpapala kami hindi lamang sa aming mga kapatid dito sa iglesia, kundi maging pagpapala kami sa aming mga pamilya na hindi pa nakakakilala sa iyo, ay maging isang way ito, Lord God, na mapasimulan namin ang iyong salita, Panginoon, sa aming mga pamilya, O Lord God. At gayon din po, madalangin namin, O Lord God, ang katagumpayan sa lahat ng activities, Panginoon, na gagawin sa iglesyang ito, maging ito man ay online, Panginoon, at maging ito man ay gagawin dito physically sa simbahan. Maraming salamat po, Ama, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng parangal at papuri sa nag-iisang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen at amen. Amen. Hallelujah. Atin pong tatapusin ang gawain ng Panginoon. Pero bago yan, tayo muna ay muling umawit sa Lord. Sabi nga, lahat ng bagay ay magagawa natin dahil kasama natin ang Panginoon at walang imposible sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Walang imposible sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabay-sabay natin gawin sa Panginoon. Kaya natin na lahat ng bagay ay kaya natin gawin dahil ang Panginoon ang suma sa atin. Sa Diyos na makapangyarihan. Sa Diyos na makapangyarihan. Tubunto ng karunungan. Walang mahirap gawin. Lahat ay kayang gawin. Sa iyong salita ay nalikha. Lahat ng bagay iyong ginawa. Walang magkamangha. Ikaw ang Diyos na iwala.
po sa inyong lahat. Paalam.